sa panahon ngayon, iba't ibang anyo ng sining yung umuusbong mula sa traditional na pagpipinta sa canvas hanggang sa makabagong digital art. Ngayong araw, makakasama po natin ang isang digital artist na magpapakita ng kakaibang art style. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Rada Gail Hermoso. Morning. Good morning, Sir Adri. Yan. Rada, para sa mga ka-RSP natin na nanonood ngayon, paano ka ba nagsimula bilang isang digital paint artist? Ano ba yung nag-inspire sa'yo para pasukin yung ganitong klase ng art? Actually, Sir Audrey, hindi ko naman talaga kine-claim talaga yung pagiging digital artist kasi nagsimula na naman ako sa simpleng, parang hobby ko lang, yung tipong sketch lang gamit yung plain papers, color pencils. Then, na-recommend lang sa akin ng pinsan ko isang araw na maganda daw yung app na mismong ginamit ko dyan sa mga designs ko. Kaya, ayun, after nun parang nagka-interest akong i-download sa agad, tsaka gamitin. Tapos, in a while, parang nagustuhan ko siya kasi yung kulay niya parang instant. Yung lahat ng kulay, yung kahit imposibleng makita mo sa actual na color pencils, andun, yung parang mag-mix and match ka lang. Then, yun, doon lang nagsimula. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po. Well, ma'am, self-taught ka ba o nagkaroon ka rin ng formal training sa art or fashion design? Actually, Sir Audrey, when it comes sa training, wala naman po. Parang, siguro nasa genes na lang po. Siguro masasabi ko lang. Kasi sa pamilya namin, yung into arts talaga yung lolo tsaka yung pinsan ko. Pero magkaiba kami ng form of art. So, yung lolo ko more on lettering po siya. Yung parang mga nakasulat sa mga labas ng mga barangay halls, yung may mga pangalan ng mga barangay kagawad, kapitan, yung ganon. Tapos doon naman po sa pinsan ko, parang doon po siya sa mga painting, yung kagaya po sa mga backdrop ng mga street dancings, mga fiesta-fiesta, yung parang may mga image po ng mga Santo Niño, lahat puno, yung ganun po. Tapos, bali ako na lang po yung namili siguro nung kung saan pa ako mas magaling, which is doon po sa fashion designing po. Magkaiba po kami ng form of art talaga. Alright, Rada, sa mga artwork mo, nakikita namin kanina sa monitor, nakikita natin na long dress with a touch of colors ng caladium o gabi-gabi plant. Paano nagsimula yung concept na ito? Yeah. Actually, nagsimula talaga to, Sir Audrey, nung mga pandemic days pa noon eh. Nung time na yun, parang nag-scroll lang naman ako doon sa social media. Then parang nakita ko lang po yung isang idea na parang kinulage nung isang friend ko ata nun sa Facebook, parang nakapalo lang ako. Kinulage siya nung parang isang reference niya doon, tapos katabi yung damit din, parang nagka-idea din ako. Although at first, parang hindi ko naman siya parang naisip o nagustuhan yung idea na yun. Then in a while, habang nag-scroll din ako nung nag-scroll, marami ako nakitang mga, yun nga, yung mga gabi plans na yan, yung mga design na yan. Tapos doon, nagka-idea na ako na what if gawin ko din. Kasi yun na yun eh, nagdo-drawing na ako, nag-sketch na ako, tapos meron akong application kung saan mas makakagawa ako ng mas instant na kulay, tsaka yung pagkaya talaga na sa Kaya nagsimula ako na mag-sketch doon sa plain papers using pencil muna. Tapos, kinulage ko siya doon sa mismong design ng dahon. Tapos, nung pen na po na yun, parang, ayun, nagsimula na pa akong magkulay, mag-design. Ginawa ko na po yun lahat. Tapos, ayun, tinabi ko talaga siya para mas makita ko kung ano yung kulay na dapat na gamitin doon po sa mismong kulay ng damit. Ayun po, tapos parang nagsimula lang ako sa isa, tapos hanggang dumami, hanggang umabot na agad ng mga malapit na 100 po. Doon po sa art na merong ganitong style. Pero
Tungkol po dun sa mga art, medyo madami-dami na din naman po. Kasi medyo matagal na din po ako parang nag-i-sketch, nagdo-drawing, ganon. Well, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inspirasyon at ng creativity mo, Ms. Rada Gail Hermoso. Maraming salamat. Yes, thank you so much po, Sir Audrey.